Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Church Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jimmy. Para po sa ating unang tanong, paano natin maipakikita ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng magulang at anak? Nako, yan ay isa sa pinakamahirap gawin, kasi lalo kung ikaw yung magulang. Kung ikaw ay anak, siyempre, sumasagot-sagot ka pa, di ba? Pero pag ikaw ay magulang at feeling mo na di-disrespect ka, daling magalit. Kaya ito ang importante. Sabi ng Lord, fathers, unang-una, do not provoke your children to anger. At sabi ganoon, bring them to the instruction and discipline of the Lord. So ano ibig sabihin nun? Para pag may away na ganun, ikaw muna mag-exemplify ng control, in discipline. Na huwag kang basta sasabat, learn to listen well bago ka sumagot. At kung away na magkapat-anak, kung ikaw yung may kasalanan, be humble enough to admit na nagkamali ka. At yun nga, napaka-importante yung one teacher at a time. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagsabi ka at nagsabi yung anak mo ng reklamo, makinig ka lang muna. Huwag mo sabatan ng sasabihin, ikaw nga eh. Di ba? Ikaw nga eh. Pinapatulan mo pa. Hintayin mo lang. Makinig ka lang muna. Then, ask for forgiveness for his or her reality. Pag sinabi niya, wala kang oras sa akin, huwag mo sabihin, hindi totoo yan. Walang ganon. Kasi realidad niya yun eh. So, you ask for forgiveness for that reality. Ngayon, kung ikaw naman yung anak, diba? Give respect to your parents. Honor your parents, diba? Importante yun. Maaring hindi ka lang naintindihan, pero ganun pa rin yung paggalang. Huwag mo silang sisigawan, huwag ka lang parang magdadabog, kasi hindi naman nila alam yung pinagdadaanan mo eh. Then be honest to tell them anong pinagdadaan mo in a very nice way and gentle way. Now, hindi yan madali. Unless you allow God to move in your heart. Talagang kaya, before doing anything, you better pray. Kahit nga mag-anak, gusto mag-usap, mag-pray muna kayong dalawa para si Lord ang naging sentro ng usapan at siyang maging sentro ng mga sa iyong pag-aayos ng iyong pagkakamali at yung pag-aaway, no? Kaya importante 'yan. Praise God po for that, Pastor Bong. For our second question po, paano mo maipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa iyong mga kasamahan sa trabaho, lalo na sa mga oras ng pagsubok at hindi pagkakasundo? Ang ganda niyan, So, unang-una sabi ng Bible, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Now, bakit importante yon? Tayo as Christians, tayo yung daan ng kapayapaan. Kapag may di pagkakasundo, huwag tayong papasok na may kampihan. Okay? Pakinggan mo ng mabuti ang parehong sides and go to the what is true. Now, huwag tayong sawsaw at maggagatong kung sino man ang feeling mong mas tama. Huwag mong gagatungan. Help both to see yung context ng mga nangyayari. Sabi nga nila, it takes two to tango. No? Minsan, yung pagkakamali, pareho meron eh. Pareho may mali, pareho may tama. Kaya, lahat may tama. So, importante mong tingnan ng pabuti yon. Ngayon, paano naman yung pagmamahal pag may pagsubok? Be willing to be the channel of God's blessing. Kung may mga ngailangan sa katrabaho mo, be willing talagang to sacrifice. Na makita nila talagang ang Diyos mo nagmamahal sa kanila. Nang sabihin mo, kulang din ako eh. Then, that's where the faith comes in. You ask God for help. You ask God for provision para sa ganun makita nila that your God is real and God's love is also true para sa kanila. Para po sa ating pangatlong tanong, madaling maalala ang Diyos sa panahon ng paghihirap at pighati. Pero sa panahon ng kasaganahan, madali rin para sa atin makalimot sa Kanya. Paano tayo mananatili sa pagmamahal ng Diyos sa hirap at ginhawa? Napakagandang tanong yan. Yan ay totoong-totoo sa lahat ng tao. Kaya naman ang sabi ng Panginoon Diyos, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. And your ways will become prosperous and you will have good success. Now, bakit ko kinote yun si Joshua chapter 1 verse 8? Kasi, ano man pangyayari, lagi you meditate on God's love. You meditate on His Word. You meditate on Jesus because He is the very Word of God. So, lagi mo, araw-araw yan, hanggang gabi, minimeditate mo yan, nang hindi ka makalimot that whatever you have, whatever blessings you are enjoying, galing sa Diyos. Para hindi lang para sa you to enjoy, but for you to share. Kaya blessed
to bless. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan. Pero bago po tayo magtapos, make sure to catch the latest episode from CCF On Air titled Love Situationships and Delulus. Ito ay isang espesyal na episode para sa buwan ng pag-ibig kung saan matutulungan kayong malaman kung ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig, ano ang hindi, at lahat ng patungkol dito. Watch it on CCF Main YouTube channel or at CCF On Air Spotify account. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!